And nagkaroon ng Gerard Santos and Claudine Barreto fans, no? Gerard is like good, he's a very good, and nagpunta siya sa birthday ko nang hindi ko alam na may issue pala siya. Yeah, and then he gave me an American bulldog bully. Ang name niya is Kim kasi si Gerard. So, may Saigon siya si Toy. So, si Kim. But the kids want to change the name of the dog. So, hindi ako mahilig sa dogs, lalo sa cats. Pero lately, because of Mio, yung cat ni Santino, tapos binigay ni Gerard, sobrang hilig ko na. So, ang masasabi ko lang is that, pagkaibigan po ako, kaibigan po ako. I didn't know na may pinagdadaanan na ganyan si Gerard. Actually, I didn't know na magsasalita si Gerard tungkol sa mga issue na yan. Ayoko sanang makialam. Dahil sasabihin nila na, wag na, baka mamaya mawalan ka pa ng trabaho, ganyan. But I stand by my friend. Kasi when we were doing deception, ikwento na sa akin ni Gerard itong nangyari sa kanya. So, dun ho sa nagka-question kung bakit ngayon lang nagsasalita si Gerard Santos. It's because he had no voice before. Or if he had, it wasn't listened to. So, I will support him 100% of the way. Mr. Nino Mulak, bata pa lang ako, as in, sobrang barkada yun ni Marjorie, so napamahal sa akin, lalo na sinaaga lahat. So, syempre alam niyo naman ako bilang nanay, although grabe yung pinagdadaanan nila, I'm just glad na lahat to lumalabas para na makamit yung hustisya na kailangan nila. Again, I support Gerard 100%. And huwag mo natin questionin kasi po ang tao po na may pinagdaanan na ganyan, hindi ho agad-agad nagsasalita. Pag namolestya ka, may na sexual harass ka, hindi po agad-agad nagsasalita. So, ngayon lang siya siguro nagkaroon ng boses kasi this is sad but true, parang kailangan may pangalan ng mga magulang mo in show business para mapansin ka. So, this is not the company's fault. This is the fault of whoever did this to these children. At sana mapigil na po yun. Yun lang yung masasabi ko doon. 100% behind Gerard and Sandro. Also, lately, may mga inilabas akong sama ng loob sa mga friends ko. And I didn't mean to hurt them. Actually, ayoko sanang pag-usapan, pero gusto ko lang malaman is that mahal na mahal ko yung mga kaibigan ko at alam kong mahal nila ako. Pero sana wag natin silang husgahan or i-bash kasi masakit pa rin para sa akin yun. Nilabas ko yun kasi wala ko akong mapagsabihan talaga nung nararamdaman ko nung araw na yun. But alam niyo, realize ko mas masakit mawalan ng kaibigan kaysa sa mawalan ng boyfriend. So, yun lang po, please, huwag mo natin i-bash yung mga tao na akala natin na nakasakit sa akin. Dahil ako rin po, nakasakit sa kanila ng sobra. So, although ayoko silang makausap, humihingi pa rin ako ng tawad sa kanila at sa pamilya nila. Dahil alam ko ganun rin. It's just that hindi pa ngayon yung oras para magkaayos. And, yun lang, please don't bash anybody kung sino man iniisip ninyo na tinutukoy ko. Kasi mahal ko pa rin yung taong yun. Nagkataon lang talaga na masama loob ko, nagrant ako. So next time talaga, importante talaga, think before you click talaga. So, yun lang po, yun lang ang pakiusap ko. And I love you all. Thank you so much. And God bless you. And next time ulit tayo mag-live.